Featherweight Champion of the World, introducing Naoya, the Monster Inoue! And now across the ring in the blue corner, wearing the black and gold trunks, he weighed in at 125.8 pounds. We're at the record standing, 31 victories, 17 by knockout, no defeats and 1 draw. Proudly representing Mexico City, Mexico, here is David El Rey Picasso. In the way he's able to produce his punching power for this fight, and he's eaten a couple there. You know, from short range and from outside, and how he varies his combination is dangerous. Talent and ability, and it seems like he's fighting the best, but he's dominating the best. So, you know, you have to take your hat on to a guy that's dominating the best. Dude, you put that in the Tokyo Dome, Nakatani, Inoue. Woo! Man, I got passport, will travel. I'm going to that fight no matter what. Anyway, I think that dude really is pound for pound number 1. He really number 1 pound for pound, but because he don't have the opposition to prove it, I got it. But then when he gets in there, it's a little bit different when you're in there. It's more like overwhelming. You know, he would throw 6, 7, 8 punches at a time. This man will beat Naoya Inoue. He has all the skills, all the ability, all the pedigree. I fully believe he will beat him. He's tough, he's strong, he's disciplined. I mean, he has great timing. He didn't come to just show up to try and Told everybody that. make a payday, right? Apology, he came to rumble, but it was a good fight. It was a real competitive fight. Anyway, it was just too much for him. This guy he could be a generational fighter when you think about it for the smaller weight class. I know people think Inoue and Usyk are ahead of Crawford. The ring has them rated ahead of Crawford. I don't. He is good. His placements. He beat, what's his name? What's his name? Daniel? As long as he got blood running through his veins and his heart is pumping, y'all in effing trouble. Had Cardenas along the ropes, putting the combinations together. However, left himself exposed, dropped that right hand. Guess what? Cardenas took a little angle, changed his position. Inoue followed him out. Didn't see that left hook coming. Boom! Set him down. Okay, he's thrown with a... Son más resistentes al sudor. Sí, no, este tape no funciona para eso, pero... Y reposta. Bakbakang Naoya the Monster Inoue at Alan David Picasso para sa 126 pounds featherweight division, na kung saan ay dedepensahan nitong si Picasso ang kanyang WBC featherweight world title belt kay Naoya Inoue. Sa laban na ito ay isang heavy underdog si Picasso. Bagamat po ay isang ganap na kampiyon si Picasso at gaganap muli na challenger itong si Naoya Inoue, ay hindi po inaalis sa laban ang malaking kinalamang nitong si The Monster sa lahat ng aspetong kakayahan sa pakikipaglaban. Malakas at matibay din naman po itong si Picasso, kaya lamang ay wala sa katangian ng kampiyon na ito ang tatapos kay Naoya Inoue. Yun ay ang malakas at omatikabong suntok na makapagpapatulog kay Inoue. Hindi kasi uubra ang mga teknikal na boksingero kay Naoya Inoue na puntos lamang ang hinahabol sa laban. Dahil sa siguradong lalamang na agad itong si Inoue sa bentaheng ito. Bakit kanyo? Dahil si Inoue ay may mataas na accuracy sa pagpatama ng mga suntok sa kalaban. Kaya naman kung walang pamatay na suntok ang may babato itong si Picasso kay Inoue, ay malamang sa malamang na walang pag-asa na manalo si Picasso kay Inoue. Ito'y dahil sa kahit mapabagsak kasi si Inoue at kaya pa rin itong makatayo, ay sigurado po kasi na makakabawi pa rin ito at tatapusin ang kanyang kalaban. Ang kailangan po sa dapat na makalaban ni Naoya Inoue ay itong mga boksingerong mayroong isang suntok na pwedeng makapagpatulog ng kalaban. At isa lamang ang nakikita ko na pwedeng gumawa nito kay Naoya Inoue. At ito'y walang iba kundi ang isa ring Hapon at ganap na 3 Division World Champion na si Junto Nakatani. Ngayon mga idol, si Nakatani at Inoue ay magtutuos na sa bansang Japan sa susunod na taon na kung saan ay napagkasunduan ng mga Hapon na gaganapin agad ang malaking laban na ito.
At ito ay ang pinag-uusapan ngayon sa bansang Amerika mga idol dahil sa makakakita tayo ng magandang laban sa pagitan ng dalawang Asyano at Hapon na kapwa undefeated at napagharian ng mga dibisyon na kanila pong pinaglabanan. Matatalim din ang mga suntok o kombinasyon nitong si Junto Nakatani. Kaya para sa akin ay siya lang talaga ang makakatalo ngayon dito kay Naoya Inoue. Kailangan lang po talaga maipanalo muna nila ang kanilang mga laban ngayong Disyembre para sa gayon nga mga idol ay maganap ang magiging pinakamalaking laban sa susunod na taon. Ngayon mga idol, ano sa tingin nyo? Kakayanin kaya nitong si Picasso na mapahirapan sa laban ng isang Naoya the Monster Inoue? I-comment nyo na po nyo magiging komento mga idol para sa gayon ay atin yung mapag-usapan dito sa ating comment section. At bago po natin masaksihan ang laban na yan mga idol, ay may mga laban muna po kong ihahain sa inyo. At unahin na nga po natin ang sinasabing isa sa pinakamahirap na laban nitong si Naoya Inoue. At ito na nga po ay nung kanyang makaharap sa unang pagkakataon ang ating kababayan na si Nonito Donaire na kung saan hindi maipinta ang mukha nitong si Inoue dahil sa mga malalakas na patama na sinalo mula sa ating pambato. Sa unang round pa lamang ng laban nagpapalitan na po agad ng malalakas sa suntok at kombinasyon itong si The Monster at Donaire na kung saan po yung madidiing suntok agad ang binabato ng ating kababayan para sa gayon nga ay paramdam dito sa Hapon na kanyang kalaban ang dapat nitong katakutan. And opposite him represents the younger Verdid over a deck. WBA Super 30 seconds. Try and force into his 30s. Stiff right hand lands that time. Donaire comes back with that feint hook. Both men exchange it. The WBO strap when they go, they rip. Warning signs for him that if he does overcommit, well with him. Bring back for this one. Favour. Stand there. It was Donaire who was the trendsetter 3 years of his career. It's just a lovely, so many knockouts, 16k. Him off balance. It's Donaire Hurking. Open to plant his feet, knows he carries the power. Donaire naturalification fight, IBF, that will suit It's like there. Isn't able to read, but he's walking through them so far. And he does it. Him into that second half. And his angle, stepping to the left and right. Second that, you know, the 45 fights that he's had. Anyway, like I said, Donaire, some negative seeds. Bahagyang nakalalamang ng suntok si Naoya Inoue dahil sa bilis nga ng mga kamao nito. Naging mahirap para sa ating kababayan ang makipagsabayan ng suntok dahil nga sa estilo ni Donaire na pagiging isang counter-puncher. Pero hindi din biro ang sinasalo na suntok nitong si Naoya Inoue mula sa mga kamao ng ating pambato. Na nabibengkong talaga ang mukha nitong si Inoue sa tuwing lumalapat na dito sa kanyang mukha ang kamao ni Donaire. Flyweight, all those years of matching his footwork, keeping hook to the body. Donaire really is, you know, someone that brings, but Donaire, that putting pressure on and coming forwards, landing left, cut the rip through opponents en route to the left hook. Just. But I'm sure someone like confident in his own. Good stuff. Good short left in and again. Providence's got those hands high for the B2. Not an easy decade now as well. Chris Dodge, you see every time anyway, full of power, right, kind of pace he would have wanted. Anyway, dictating tonight for the contest, not having to have done much. All rounds have gone. But as you say, Inoue just in it with Donaire, he's up to try and pick these counters there. His hand took the fact that Inoue, absolute animal, but how this contest has got a long time trainer to get him out of Regondo in the championship round. Naging malaking problema sa laban na ito ang edad ni Donaire dahil nga sa wala na ito sa kanyang prime. Kaya naman mas mahirap na para sa kanya
ang makipagsabayan sa mas batang kalaban. Nolito back with a left hook. So this is Daenerys seeing coming, but his legs are moments to the bell. As Inoue check left hook from Daenerys. At this point, because he knows the power not to way, because perhaps we expected it from over a decade. He's Carry extremely good power. Superb. 5.5 rounds. And the old champion still Inoue is starting to, given the leather that he's taking, to take us into the second half of the fight, way up. It just takes one moving forward. Quick, very spot. It's fair to say he's the spot planting his feet. See the patterns of move. Vita notice of how the greats of boxing, likes of Roberto Duran from Daenerys, maintain that gap. Is thinking, both letting this shot have gone down. I don't know what the odds would have been on it. Wouldn't have got much though. Inoue again with managing it so far. Reminds him why his reputation as a puncher is as it is. Uppercut, could that be a problem? Right. The right hand, he's reaching full power in the right hand. The left eye to swell. A little bit punch lands. Just a little bit. Counter right hand through Nolito. He set all eyes are on him. Against battle, really show difficult circumstances. We know angry puncher as Daenerys was all those not 100% and definitely with Daenerys Inoue firing back and arguing. And you've probably got everybody telling classing you as one of them in himself. Down counter him, and this is good stuff from Inoue. Side Daenerys goes a little flat foot. Oh, good. And this is now Inoue's round. Oh, and again. He hurt Daenerys on the right hand. Daenerys just inching back for the first time in the round. Shit rounds. Right. Oh. Inoue will sense the shots landing clean. Daenerys, love his good stuff. Daenerys desperately trying to get back on that. He's yet to hold though. Listen to the home crowd now really get behind him. And they love him. Oh, he's counting now for only the third. And the referee really hurt. Tries to hang on. Inoue 11 rounds, but is this the end? Oh, what a contest. Inside Tama. As Inoue opens up. But his staff will have seemed like an age for Inoue. Put him there to let some big shots of his own go. Well, long left there. Brilliant. Big shots. Experts took his work Inoue. He's just this where age and Bagamat nadalo sa laban ay ang laban naman na ito ang tinanghal na pinakamahirap na laban nitong sina Uya Inoue nung kanyang makaharap sa unang pagkakataon ng ating kababayan na si Donaire. Isunod naman natin mga idol ang isa sa pinakamabigat din na laban na kinaharap nitong si Inoue mula sa kamao ng isa pang Pinoy. At ito na nga ay nung makaharap nito ang tubong Esperanza San Agusan del Sur na si Gerson Mancio. Sa unang bahagi pa lamang ng laban ay nakikipagpalitan agad ng malalakas sa suntok itong ating pambato. Gusto pong ipakita ni Mancio na hindi niya ibibigay ang madaling laban kay Naoya Inoue na kung saan ay malalakas sa suntok din ang binabato nitong ating pambato para sa gayon nga ay mapuruhan ang hapon na kalaban. 1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのヘルソン。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。けれども、やっぱそこをね積極的に攻めて自分のペースに持っていくのがやっぱ井上の良さなので、はい、どんどん攻めていってほしいですね。そして西岡さん、はい、前回の戦いでこの井上はちょっと気持ちが高ぶりすぎていたという話をしていたんですが、はい、どういう風な立ち上がり井上見せてくれますかね。まあその言葉を見ながら戦ってますよね。前回は行こう行こうという気持ちが強すぎた。4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを軽く左を出してくるマンショーです。何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。振り回して一発一発しっかり打ってくるっていうのが特徴。今も振り回してきましたね、相手は。効いてますね、効いてますね。あ、ここで効いている。さあ前に出た井上が前に出た。左で崩して右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね。
きなり行きましたね。さらに右、足に来てますよ。今日は打ち抜く右というのも話していた赤いグローブ、怪物井上尚弥です。さあ第1ラウンドまだ1分前です。今度は左、ランキング2位フィリピンのマンシを追い込むか。はい、さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃、ここも左から右、そして左ボディ、右出てくる相手に右も合わせていきます。石岡さん、左右のコンビネーション、これ完璧なんじゃないですか。ここまで前回の試合よりだいぶ試合が楽しみでしょうがない、そう話していた井上のその右のパンチ、さらには左のフック、ボディ、ここはアッパーを見せます。さあ世界への前哨戦、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。右だ、さらに左を重ねる井上尚弥です。ここも右、左から右を、ここは続ける。ここで大Bagamat nagagawa po nitong Pinoy ng ating kababayan ang makipagpalitan ng malalakas na suntok sa gitna dito kay Inoue, ay hindi din po kasi natin maitatanggi na sobrang malaki po talaga ang nilamang ng lakas ng suntok nitong si Inoue, na dahilan kung bakit sa ikadalawa ng round ay napabagsak nitong si Naoya Inoue ang ating kababayan. Inoueはいきなり圧倒してみせました。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースをつかんで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右。さあマンシオはどういう形でここは押し返してタイトルをデビュー4戦目で取りました。23年ぶりの快挙を達成した井上、そしてデビュー5戦目はこの王座決定戦です。大振りできた。ショートの右を合わせます。そして右入れ替え、パンチも出せなくなってきますよね。出せなくなりますか。はい、この階級の東洋太平1位、そして2位がこのフィリピンのマンショです。圧倒的な力差を今井上が、ここは右を出してきましたマンショ。井上サイドですけれども、お父さんのシンゴトレーナーによりますと、そして右のボディだという指示をこの第2ラウンド出してますね。はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。ここまで打ち分けてくると、これはマンシオも対応できないかもしれません。右のボディ、バックステップちょっと距離を空けて、そこの引き際を打つんですよね。的確に、ですね、しっかりとパンチを出してきます。そしてそのパンチがヒットします。今日はそのですね、しっかり足を地につけてしっかりパンチを打ってますよね。西岡さん、ボディという良さも今日は井上見せてますよね。上下の内訳もいいですし、あとその先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成されたそんな井上の姿が、最初のボールをマンシオは立ち上がれるか。マンシオ立ち上がります。さあ井上右だ、ここで試合を決めに来るか。マンシオニュートラルコーナーに追い込む。ガードの上から右、直哉コール、両国国技館、逃げた。それに対して右を返す、さらに左、マンシオもここを打ち返してきます。これがフィリピンの強豪、ランキング2位のマンシオ。それに対してここで第2ラウンドが終了しています。このラウンドがダウンを奪いました。川島さん、ここでやはり来ましたね。このボディが効きましたね、その前のね。Sa ikatatlo ng round ay sumasabay pa rin naman ang mga malalakas na suntok itong si Mansio, na kung saan ay malaki talaga ang puso na binao nitong ating kababayan sa bansang Japan, na talaga namang nakikipagpukpukan sa harapan nitong si Naoya Inoue. はい、そうですね。今は無駄がないですね。攻撃ディフェンスが速くて、まだ無駄がない。第3ラウンドが始まりました。しっかり流れを作って中盤 KO という、そんな自分の理想があると話しました。ただ西岡さん、中盤までいかないかもしれない、見せてますよ。ただここからマンショがどれだけね、タイトルへの執念を燃やしてくるのかっていうのは、そうですね。今回は自分の成功、そして家族のために戦うと話すヘルソン。ここに
ただちょっと川島さん、怖い右というのがこのマンションありそうですね。そうですね。思いっきり振ってきますからね。そうですね。また結構フィリピンの選手って伸びてきますからね、パンチが。避けたと思ったら食らってるっていうところも、ここはやっぱりね、これしっかりガードして抜けてボディーがいってましたよ。さあ、ただ今の左のボディ。ボディーです。そして右、井上尚弥、相手を見つめる。今度はマンションのボディだ。左のボディ。さらに井上が返していきます。今日テーマに話したその右が第2ラウンドでダウンを取りました。そしてこの第3ラウンドもしっかり左から動きながら左を出します井上尚弥。今日はあえて接近戦も交えて、そしてこのマンションを戦います。ここも接近戦からボディー狙ってましたね。一人で隙を狙ってそこを打ちましたね。さあマンションが下がり始めた。マンションボディ効いてますね。残りはあとは1分10秒。さあ井上、ここでパンチまとめたいですね。もうボディ相当効いてますね。ダメージが判定決着になりました井上尚弥です。今日は井上ガードがいいですね。このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね。力というのが西岡さん、攻撃のその切り替えがいいんですよね。非常に速いですよね。選手非常にタフなんで、じわりじわり攻めていってますよね。そうですね。ここも接近戦から、そして少し距離を取るか。じわりじわりダメージを与えて、そして10というそのディフェンスを受けた。その左利き効いてますね。マンションは下がる。あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない。マンションは耐えられるか。ここで第3ラウンド。さあ世界幕井上が距離を出してみた。すごいやっぱですね。目ちょっと痛がってますね。さらに右のストレート、右すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥がマンションを圧倒しています。おー、ナイスパンチ。ここも合わせます。そして左右、さらに左をつなげるか。ただマンションもここは引きませんでした。西岡さん、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども、つながること自信をつけたい、そう話していた井上。接近戦も使います。そして距離も取ります。ステップも使います。そして左も右もさまざまなパンチ。福原さん、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんのシングトレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね。上げていきたいという話をしています。赤コーナーサインアナウンサーです。さあそのフィニッシュシーン、この体を流したところをちょっと狙いたいですよね。いつもの得意のパターンですよね。さあまずはそして左です。まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を全くもらいません。非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね。もっともっと。そして本人の中では一つ今回見せられるのは打ち抜く右、その右のストレートが出る。マンション左目のあたり切っているようです。井上のパンチによるダメージがマンションの左目にここはダメージを与えています。相手ボディでさ、戦いこのランキング2位のマンションの内容によっては次世界と、そんな言葉をしています。話しています。世界に行ける内容ですよ、これは。そうですね。意欲がなくなってきた西岡さん、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると。ノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥というふうにマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、このラウンド出てきましたね。マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくジャッジがもう足もちょっと定まらない。さあここで右出てきたところにうまく右を合わせます。効いた。ここでまとめる。左井上がさあ前に出た。井上尚弥が前に出る。ロンドンを背負わせる。さらに出せるか。さらに右、残り30秒。さらに右が出る。マンションを下がらせる井上尚弥、世界に向けこのラウンドさらにラッシュを重ねる。ここでウィーが試合を止めます。Bagamat natalo sa laban ay hindi naman natin maialis na isa si Gerson Mancio sa mga Pinoy na boksingerong humarap at nagpahirap ngayon kay Naoya Inoue.